Well, mga kapupong, naging issue ang tungkol sa umano'y illegal na dump site sa loob ng lupang ninuno ng mga Aeta sa Subic, Zambales ay naging sentro ng diskusyon matapos ipagtanggol ng veteranang mamamahayag na si Cara David ang kaniyang eyewitness documentary na Ibinasurang Paraiso. Habang umani naman ng batikos ang content creator na si Boss Toyo matapos questionin ang nilalaman nito. Ang issue ay nauwi sa mas malawak na usapin tungkol sa kahalagahan ng masusing pananaliksik, responsableng pagbabahagi ng impormasyon at pananagutan sa pangangalaga ng kalikasan. Sa dokumentaryo, inilantad ni Cara David ang kalagayan ng isang bahagi ng lupang ninuno ng mga Aeta sa Sitio Tibag, barangay na Ugsol Subic na ginawang tambakan ng basura ng lokal na pamahalaan simula noong 2019. Bagamat pansamantala lamang umano itong itinayo, tumagal ang operasyon ng ilang taon. Ipinakita rin sa dokumentaryo na hindi lamang karaniwang basura ang itinapon sa lugar, kundi maging mga basurang medikal noong panahon ng pandemya. Dahil dito, nadumihan ang pinagkukunan ng tubig, nasira ang kagubatan at naapektuhan ang kalusugan at kabuhayan ng komunidad ng mga Aeta. Ayon sa ulat, nagsagawa na ng investigasyon ang Department of Environment and Natural Resources noong 2022 at inatasan ang lokal na pamahalaan na ipatigil ang operasyon at simulan ang rehabilitasyon ng lugar. Gayunman, nanatili ang malaking bahagi ng mga nakabaong basura dahil sa mataas na halaga ng paglilinis na tinatayang aabot sa 8 milyong piso. Matapos ipalabas ang dokumentaryo, naging malawak ang suporta ng publiko at iba't ibang sektor para sa mga Aeta. Marami ang nanawagan ng pananagutan sa mga responsable at mas mahigpit na pagpapatupad ng mga batas pangkalikasan. Samantala, bumisita si Boss Toyo sa lugar at nagbahagi ng mga video sa social media kung saan sinabi niyang iba ang kaniyang nakita kumpara sa ipinakita sa dokumentaryo. Ipinahiwatig niyang tila hindi na aktibo ang dump site at nagtanong kung tama ang naging paglalahad ng ulat. Dahil dito, maraming netizens ang bumatikos sa kanya at nagsabing hindi sapat ang isang beses na pagbisita upang pasubalian ang isang dokumentaryong dumaan sa mahabang proseso ng pananaliksik at pagbeberipika. Bilang tugon, iginiit ni Cara David na ang kanilang dokumentaryo ay bunga ng mahigit 1 buwang masusing pananaliksik. Aniya, nagsagawa ang kaniyang grupo ng mga panayam sa komunidad ng mga Aeta, mga opisyal ng lokal na pamahalaan at iba pang kinauukulan. Sinuri rin nila ang mga opisyal na dokumento at iba pang ebidensya bago inilabas ang dokumentaryo. Ipinaliwanag niyang ang investigative journalism ay dumaraan sa maingat na fact-checking, pagkuha ng magkabilang panig at pagsusuri ng mga editor upang matiyak ang katumpakan ng impormasyon. Habang lumalaki ang kontrobersya, humingi ng paumanhin si Boss Toyo. Inamin niyang naging padalos-dalos ang ilan sa kaniyang mga pahayag at nagdulot ito ng pagdududa sa kredibilidad ni Cara David at ng dokumentaryo. Nilinaw niyang wala siyang layuning siraan ang mamamahayag at ibinahagi lamang niya ang kaniyang personal na obserbasyon. Nagpahayag din siya ng paggalang sa ambag ni Cara David sa larangan ng pamamahayag. Sa kabila ng paghingi niya ng paumanhin, iginiit ng maraming netizens na may responsibilidad ang mga content creator na tiyaking tama at sapat ang impormasyong kanilang ibinabahagi, lalo na kung may malaking impluwensya sila sa publiko. Binigyang diin din ng mga environmental advocate na hindi dapat matabunan ng alitan ng dalawang personalidad ang tunay na isyu, ang pagkasira ng kalikasan at ang epekto nito sa komunidad ng mga Aeta. Sa kasalukuyan, sinabi ng DENR na naipatigil na ang operasyon ng dump site at isinasagawa na ang paglilipat ng mga basura sa isang autorisadong sanitary landfill. Gayunpaman, nananatili ang hamon ng ganap na rehabilitasyon ng lugar at ang pagpapanumbalik ng kaligtasan ng lupang ninuno ng mga Aeta. Anyway, mga kapopong, ipinakita ng kontrobersya ang malaking kaibahan ng investigative journalism na nakabatay sa masusing pananaliksik at beripikasyon ng impormasyon at ng mabilis na content creation sa social media. Higit sa lahat, ipinapaalala ng pangyayaring ito ang kahalagahan ng katotohanan, responsableng komunikasyon at pangangalaga sa kalikasan at karapatan ng mga katutubo. Well, mga kapupong, nung isang araw ay isang malagim na pamamaril ang naganap sa Caloocan City na ikinasawi ng political vlogger na si Mima Alicia Lipata. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, bandang 3:00 ng umaga,
ng pagbabarilin ng dalawang armadong suspek na magkaangkas sa isang motorsiklo ang magkasintahan. Matapos ang pag-atake ay mabilis na tumakas ang mga salarin at hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin silang pinaghahanap ng mga autoridad. Batay sa salaysay ng isang kapitbahay, nagising siya matapos makarinig ng sunod-sunod na putok sa kanilang lugar. Nang lumabas siya upang alamin ang nangyari, nakita niyang nakahandusay si Mima Alicia sa kalsada at duguan dahil sa tama. Si Nelboy naman ay nakita pang humihinga, ngunit nagtamo ng maraming tama sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Agad silang humingi ng tulong sa may-ari ng inuupahang bahay ng magkasintahan na siyang nagdala kay Nelboy sa pinakamalapit na ospital upang mabigyan ng agarang lunas. Sa kasamaang palad, idineklara ng patay si Mima Alicia dahil sa tindi ng kanyang mga tinamong sugat. Nakilala si Mima Alicia bilang isang political vlogger na aktibong gumagawa ng content sa social media. Kadalasan ay sumusuporta siya sa Administrasyong Marcos at naglalabas ng mga negatibong komentaryo sa kampo ng mga Duterte. Dahil sa kanyang matapang na opinyon at regular na pagtalakay sa mga usaping pampulitika, nakabuo siya ng malaking bilang ng mga taga-subaybay. Gayunpaman, naging controversial rin ang ilan sa kanyang mga pahayag at video, dahilan upang magkaroon siya ng mga taga-suporta at kritiko sa iba't ibang social media platforms. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na motibo ang pulisya hinggil sa pamamaril. Ayon sa Northern Police District, masyado pang maaga upang sabihin kung may kaugnayan ng insidente sa kanyang pagiging political vlogger, sa kanyang mga pananaw sa politika o sa iba pang personal na dahilan. Dahil dito, patuloy na sinusuri ng mga investigador ang lahat ng posibleng anggulo upang matukoy ang tunay na dahilan ng krimen. Kasama sa kanilang sinisiyasat ang mga personal na relasyon ng mga biktima, ang kanilang mga online activities, at iba pang impormasyon na maaaring makatulong sa paglutas ng kaso. Bilang tugon sa insidente, bumuo ang Northern Police District ng Special Investigation Task Group. Ang layunin ng task group ay pag-isahin ang mga operasyon ng pulisya, intelligence units, at forensic investigators upang mapabilis ang pangangalap ng ebidensya at pagkilala sa mga suspek. Kabilang sa kanilang mga hakbang ang pagkuha ng camera footage mula sa mga kalapit na establishmento at kabahayan, pangangalap ng testimonya ng mga saksi, at pagsusuri sa iba pang mahahalagang ebidensya na maaaring magbigay ng malinaw na direksyon sa investigasyon. Nangako rin ang NPD na gagawin nila ang lahat ng kinakailangang hakbang upang mahuli ang mga responsable at maiharap ang mga ito sa hukuman. Samantala, mabilis na kumalat ang balita sa social media at iba't ibang news platforms. Maraming netizens, kapwa content creators, at iba pang personalidad ang nagpahayag ng pakikiramay sa pamilya at mga kaibigan ni Mima Alicia. Marami rin ang nanawagan sa mga autoridad na magsagawa ng mabilis, patas at masusing investigasyon upang mabigyan ng hustisya ang biktima. Kasabay nito, lumitaw rin ang iba't ibang haka-haka at espekulasyon tungkol sa posibleng motibo ng pamamaril. Gayunpaman, binigyang diin ng pulisya na wala pang matibay na ebidensya na nagpapatunay sa alinman sa mga kumakalat na teorya. Dahil dito, hinikayat nila ang publiko na iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon at hintayin ang opisyal na resulta ng kanilang investigasyon. Sa kasalukuyan, nananatiling kritikal ngunit buhay si Nelboy Luz habang patuloy na nagpapagamot sa ospital. Samantala, nagpapatuloy ang malawakang operasyon ng pulisya upang matukoy at maaresto ang riding in tandem na responsable sa pamamaril. Hanggang ngayon ay wala pang naiaarestong suspek, ngunit tiniyak ng mga autoridad na ipagpapatuloy nila ang kanilang investigasyon hanggang sa matukoy ang tunay na motibo ng krimen at maibigay ang hustisyang hinihiling ng pamilya ng biktima.